Lumabas ang detalye ng pag-uusap ni Donald Trump at Vladimir Putin na 2 beses nag-usap sa telepono sa nakaraang 24 na oras. Ayon kay US President Donald Trump, labis na namangha si Russian dictator Vladimir Putin sa pagsisimula ng operasyon laban sa Iran. Kasunod ng pag-uusap ng dalawang leader, naghayag ang Pentagon ng pag-asa sa mabilis na kapayapaan sa Ukraine. Sinabi ni Donald Trump na aalisin niya ang oil sanctions sa Russia at maaring hindi na ibalit dahil nangako si Putin na tutulong sa digmaan sa gitnang silangan. Tulad ng alam ninyo, pinayagan ni Trump ang Russia na magbenta ng langis dahil sa pagharang ng Iran sa Strait of Hormuz at sa krisis sa merkado ng langis. Ganitong diskarte ang ginawa ni Trump. Tinanggal niya ang mga sanksyon kay Putin. Ngayon, si Putin na mismo ang nag-utos sa mga kumpanya ng enerhiya. Sinamantala ng Russia ang pagtaas ng presyo ng langis at gas dahil sa digmaan sa gitnang silangan at agad nilang pinuno ang reserba dahil ayon sa kanila, malapit nang matapos ang krisis. Sabi niya, kailangan nilang kumita ng mas marami habang kaya pa dahil babalik din sa normal ang presyo matapos ang digmaan. Kapansin-pansin, dahil sa mga pag-uusap sa teleponyo na ito, muling nag-imbento si Putin ng mga engrandeng tagumpay ng mga mananakop na Ruso sa frontline sa Ukraine. Nakalimutan lang niyang banggitin ang tungkol sa pag-usad ng mga armas. Pero ang layunin ng mga pahayag na ito ni Vladimir Putin ay iisa lang, para maniwala si Trump na tiyak ang tagumpay ng Russia at i-pressure si Zelensky, na siya namang muling ginawa ni Trump. Ako si Alexei Pechi, pag-usapan natin ang paksang ito ng magkasama. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, i-like ang episode at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mag-subscribe rin kayo sa Telegram channel kong Pechi News, nasa description ang link. К этому видео. Kaya muling tinawagan ni Donald Trump si Vladimir Putin na yon, pangalawang beses na sa isang araw. Ikinuwento ni Ushakov, ang assistant ni Putin, na ang pag-uusap ay naganap sa inisyatiba ni Donald Trump at tumagal ng halos 1 oras. Pinagtuunan ng pag-uusap ang sigalot sa Iran at ang 3 panig na talakayan sa pag-ayos ng issue sa Ukraine. Ibig sabihin, ganito ang tawag ng mga Ruso. Pero sa totoo, ito ay tungkol sa pagtatapos ng digmaan ng mabangis na Rusya laban sa Ukraine. Ayon kay Ushakov, nagkaroon ng makabuluhan at kapaki-pakinabang na palitan ng opinyon. Ipinahayag ni Trump ang interes na agad matapos ang digmaan ng Rusya at Ukraine sa mabilis na tigil putukan at pangmatagalang kasunduan. Ayon umano kay Trump, kailangan ng regular na komunikasyon. At sa simula, matindi ang naging reaksyon ni Trump sa mga negosasyon. Pangulo ng US, Donald Trump. Sinabi niya na nais ni Vladimir Putin maging kapaki-pakinabang sa gitnang silangan. Gayunpaman, mas magiging kapaki-pakinabang siya kung tatapusin na niya ang digmaan laban sa Ukraine. Ikinuwento ni Trump na napakaganda ng kanilang pag-uusap at maraming tao ang nasa linya mula sa bawat panig. Aniya, hindi lang ito personal, kundi pag-uusap ng 2 grupo. Isa sa mga napag-usapan ay ang digmaan sa Ukraine. Ngayon, babanggitin ko ang sinabi ni Trump. Pinag-usapan namin ang Ukraine. Это просто бесконечная борьба. Mayroong matinding galit sa pagitan ni Pangulong Putin at Pangulong Zelensky. Mukhang hindi talaga sila magkasundo. Naniniwala pa rin ako na naging positibo ang pag-uusap, lalo na't napag-usapan namin ang gitnang silangan at gusto talaga niyang tumulong. Sabi ko, mas makakatulong ka kung matutulungan mong tapusin ang digmaan sa Ukraine at Russia. Mas makabuluhan yon. Gusto ni Putin na kumilos sa mas konstruktibong paraan. Hindi ko maintindihan kung paano akala ni Donald Trump ay makikipagkasundo siya sa mga hindi malinis at mabagsik na Ruso. Mga barbaro sila, paano mo sila makakasundo? Ayan. Pangalawa, bibigyan ko ng kredito si Trump. Sabi niya kay Vladimir Putin, huwag kang makialam sa digmaan sa gitnang silangan. Wala kang halaga dito. Isa ka lang wala, isang hungkag. Matagal ka nang wala sa Syria. Sa Iran, wala kang naitulong. Sa Venezuela, wala ka ring nagawa. At sa Cuba, hindi ka rin makakatulong. Paalala lang, mula sa simula ng 2026, nagkaroon ng 3 round ng 3 panig na usapang pangkapayapaan ng Ukraine, Estados Unidos at Russia para tapusin ang digmaan. Hindi pa rin nare-resolba ang issue ng teritoryo, lalo na sa Donbas, pero sa ibang usapin may kaunting pag-usad. Sa unang bahagi ng Marso, inaasahang magkakaroon ng ika-4 na pag-uusap ang mga kinatawan ng 3 bansa sa Abu Dhabi, ngunit nakansela ito dahil sa hindi pagkakaunawaan.
Dapat sana'y magpapatuloy ang diplomasya ngayong linggo, pero sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine noong Marso 9 na pansamantalang ipagpapaliban ang pagpupulong dahil sa sitwasyon sa Iran. Kasabay nito, sinabi kamakailan ng espesyal na sugo ni Trump na si Stephen Witkoff na nagpapatuloy ang paggawa ng pinal na dokumento at inaasahang may mga bagong resulta ng negosasyon sa mga susunod na linggo, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang mga ito. Nasiyahan si Putin dahil nakuha nila ang pinakanatatakutan ko. Ang mga matagal lang nakasubscribe sa YouTube channel ko ay alam na palagi ko itong binabanggit. Ang estratehiya ni Putin ay ang magtatag ng kahit anong uri ng relasyon sa administrasyon ng Amerikanong presidente at magsimulang makipag-usap ng harapan tungkol sa relasyon ng Amerika at Russia. At parang usapin ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay mapunta na lang sa pangalawa, pangatlo at kalaunan ay sa hindi na gaanong mahalagang usapin. Kaya nakuha ni Putin ang mga konsesyon mula sa Estados Unidos kahit walang ibinigay ang Russia tungkol sa Ukraine. Ngayon, si Putin ay nakikipagnegosasyon sa Washington nang walang kaugnayan sa Ukraine. Kahapon, inanunsyo ni Trump na luluwagan ang sanksyon sa langis ng Russia para patatagin ang presyo ng enerhiya. Malinaw na ang pagluluwag ng sanksyon ay maaaring makahadlang sa pagsisikap ng Estados Unidos na limitahan ang kita ng Russia na ginagamit sa digmaan laban sa Ukraine. Binibigyang diin ng Administrasyong Trump ang prioridad sa katatagan ng pamilihan ng enerhiya. Ayon sa tagapagsalita ng White House na si Taylor Rogers, may malinaw na plano si Pangulong Trump at ang kanyang energy team para suportahan ang katatagan ng pamilihan bago magsimula ang epic fury laban sa Iran at patuloy nilang isasalang-alang lahat ng maaasang opsyon. Ito ay isang kawili-wiling pahayag dahil ang tagapagsalita ng White House ay tila umamin na si Trump ay may plano ng alisin ang mga parusa sa Russia. Ibig sabihin, ayon sa kanya, na plano na ito bago magsimula ang kampanyang militar. Sa huli, mismong si Trump ay nagsabi na posible niyang alisin ng tuluyan ang ilang parusa laban sa Russia na may kinalaman sa langis, kahit na sinabi niyang pansamantala lang ang mga ito. Dati pa, sinabi ng gabinete niya na pansamantalang hakbang lang ito para patatagin ang merkado. Si Trump mismo ang nagsabi na tinanggal ang mga sanksyon sa langis kahit hindi pa maayos ang presyo. Pagkatapos, sinabi rin niyang baka hindi na kailangang ibalik ang mga limitasyon. Ito ang kanyang pahayag. Tinatanggal din namin ang ilang sanksyon sa langis para bumaba ang presyo. May sanksyon tayo sa ilang bansa, pero pansamantalang inaalis ito hanggang sa maging maayos ang sitwasyon. At pagkatapos, sino ang nakakalam, baka hindi na rin natin kailangang ibalik ang mga iyon. Sa sitwasyong ito, nanawagan si Vladimir Putin sa mga kumpanyang enerhiya ng Russia na samantalahin ang pagtaas ng presyo ng langis at gas dahil sa digmaan sa gitnang silangan. Inamin ni Putin na pansamantala lang ang sitwasyon sa pandigdigang merkado kaya dapat gamitin ng mga kumpanyang Ruso ang pagkakataon. Narito ang kanyang sinabi. Ang pagbabago sa balanse ng demand at supply ng hydrocarbons ay tiyak na magdudulot ng bagong presyong realidad na hindi maiiwasan. Mahalaga para sa mga kumpanyang enerhiya ng Rusya na gamitin ang kasalukuyang pagkakataon kabilang ang dagdag na kita mula sa export para mabawasan ang utang. Siyempre, naroon din ang palitan ng papuri. Sinabi ni Pangulong Donald Trump na namangha si Vladimir Putin, diktador ng Rusya, sa pagsisimula ng operasyon kontra Iran. Samantala, matapos ang pag-uusap ng dalawang leader, naghayag ang Pentagon ng pag-asa sa kapayapaan sa Ukraine. Simulan natin kay Trump, sabi niya at ito ay CP. Labis na namangha si Putin sa kanyang nakita dahil wala pang sinuman ang nakakita ng kahit anong katulad nito. Kasabay nito, inamin ni Trump na mayroong malakas at mahusay na armadong hukbo ang Iran at binigyang diin din niya na naniniwala siya sa superyoridad ng armas at sandatahang lakas ng Amerika. Ayon kay US Defense Secretary Pete Hegseth, ang pag-uusap ni Trump at ng diktador ng Rusya ay nagbibigay ng pag-asa para sa kapayapaan sa Ukraine at gitnang silangan. Narito ang pahayag ni Pete Hegseth na sadyang natatangi. Alam nyo, ipinapakita nito sa kabuuan ang isang partikular na kulto na nabuo na sa White House. Sabi ni Pete Hegseth, hindi ako naroon, pero ayon sa mga nandoon, sinabi nila na malakas ang pag-uusap na iyon na nagpatibay ng pag-asa sa kapayapaan sa pagitan ng Rusya at Ukraine. Pati na rin ang pagkilala na pagdating sa sigalot sa Iran, hindi dapat makialam ang Rusya.
At nakakalungkot mang sabihin, pero muling niloloko ni Vladimir Putin si Donald Trump. Ayon kay Yushakov, assistant ng Kremlin, gusto ni Donald Trump na agad matapos ang digmaan ng Rusya at Ukraine sa mabilis na tigil putukan at pangmatagalang kasunduan. Ngayon, ibabahagi ko ang sinabi ni Ushakov. Ibinigay sa mga Amerikano ang paglalarawan ng kasalukuyang nangyayari sa linya ng labanan kung saan matagumpay na sumusulong ang mga puwersa ng Rusya. Ito ay isang salik na dapat mag-udyok sa rehimen sa Kyiv na tahakin ang landas ng negosasyon para maresolba ang sigalot. Alam niyo naman, masyadong madaling maniwala si Donald Trump na di umano'y nananalo ang Rusya sa labanan at kaya mas mabuti raw na sumuko na lang ang Ukraine. Dito ko tatapusin. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang bell at huwag kalimutang mag-like. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang aming YouTube channel sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na membership gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po, mag-ingat kayo. Paalam sa lahat.